12. Expansively. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully. The husbandman that laboureth must be first partaker of the fruits. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Wherefore I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds. But the word of God is not bound. Amen. Therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Heavenly Father, tonight, we ask you to bless the message with the anointing of the Holy Spirit. Give me your power, O God, and great kindness as I preach the word, that your people may be edified, challenged, be encouraged, be strengthened, be instructed, as well as be involved. Thank you again for this opportunity to speak to your house. Bless the remaining parts of the service now. In Jesus' name. Amen. Tonight's topic is 7 ladders of spiritual life. Ito kaangkan, ito kahagdan sa spiritual na buhay ng isang mananampalataya. The very aim of this message tonight is for each one of us to examine ourselves asa nga tanaang, asa ta nga hagdan nakapatong, asa nga ta nakaabot. Have we come up to the last ladder of the spiritual life? Or are we still on number 1 ladder? Or maybe we have been to the 3rd ladder pero nagbalik ka sa ika-2 ka ladder. Or maybe nakaabot na tayo ng 6th ladder of the Christian life, and yet dahilan sa coldness and backsliding and the lack of faithfulness ay bumabagsak tayo ulit doon sa unang ang o sa unang hagdan. So 7 ang aking nakita dito sa text na ito, 2 Timothy chapter number 2, 1 to 12. Ano-ano ang mga ladder na ito na siyang inaakyat ng mga mananampalataya? Or either you stay there stagnantly, hindi ka umaalis doon sa ladder na naakyat mo na. Maraming mga mananampalataya na di harbor, stay in one ladder hanggang ilang taon na ay nandoon naman tayo. Nakapilit tayo doon hanggang doon na lamang. Walang improvement. At kung walang improvement, very soon babalik tayo sa unang ladder. Ano-ano ang mga ladder na ito? Number 1 ladder is sonship, or becoming a son or a daughter of God. Look at verse number 1. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ang umpisa ng ating spiritual life is our sonship. Kung pasabot niya na, simply means na tumanggap tayo sa Panginoon, kinilala natin siya ng ating sariling tagapagligtas, at ang sabi ng Bible, as many as receive Him, to them give the power to become the sons of God. Amen. Magsisimula ang Christian life sa sonship. Hindi ito akyat doon sa pangatlong ladder. Walang shortcut sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Walang pwedeng magdaya. Walang pwedeng mag-shortcut sa spiritual life. You must have
on the first ladder of sonship. Amen. Amen. Magsisimula tayo lahat sa tinatawag na ladder, the first ladder of sonship. Kailan na tayo naligtas, hindi na maunang isyo, anong taon, anong buwan, ang importante, kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, nagdawat ka na kang Kristo, nakaabot ka na, nakatungtong ka na, nilalantunang ladder of sonship. Amen? Kung tatanungin ninyo ako kung kailan ako naging anak ng Diyos, by the way, hindi ako naging anak ng Diyos dahil ako nabuti. Hindi ako naging anak ng Diyos dahil gumawa ako. Hindi ako naging anak ng Diyos dahil hindi ako nagkakasal. Hindi ako naging anak ng Diyos dahil I belong to a Christian family. I became son of God by faith. Amen. Jesus Christ. Amen. Hindi kala ko na ako'y makasalanan at noon nagsisi ako ng aking makasalanan. Hindi ako makapaniwala na ang isang makasalanan kagaya ko na nanulog sa bisyo, nanulog sa tuga, nanulog sa lahat ng mga sugat sa Manila, nanulog sa mga bangkala, nanulog sa mga tawag natin mga alcoholic na mga bisyo, maraming mga bisyo. Salamat sa Diyos sa kanyang grasya at biyaya. Ako'y kumidala sa Kanya at ang grasya ng Diyos ay handa na tumanggap sa akin at ako'y naging anak niya. Hindi dahil uulitin ko sa aking ginawa, kundi sa ginawa ni Kristo at sa kanyang biyaya. Amen. Ganun din ang nangyari sa inyo mga kapatid. You become sons and daughters of God because of your faith in the finished work of the Lord Jesus Christ. Amen. Naging anak tayo dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kinilala natin siya na siyang daan ng ating kaligtasan. At simula noon, tayo kinilala tumanggap sa Kanya, tayo naging anak ni Kristo. Amen? Amen. Naging mga anak tayo at bilang mga anak, ang hamon sa atin ngayon ay dapat mag-grow tayo. Walang magulang na pag napanganak ang anak mo, yung bata na napanganak ng asawa mo o ng nanay ay pabayaan mo na lamang. Ang pinaka-goal ng bawat magulang ay para lumago, ay para lumaki, para magiging mature ang ating mga anak. Walang magulang na kailanman ay walang hanga na mag-mature ang kanya. Ang Diyos, mga kapatid, ay walang layunin sa ating buhay. Hindi niya tayo naligtas para lang pupunta ng langit. Ang purpose ng kanyang kaligtasan ay para lalago tayo, para mag-mature tayo, at para magamit tayo ng Panginoon na ibanta ang magandang balita na walang iba kundi ang gospel ng ating kaligtasan para marami din ang makakilala sa Kanya. Amen. That's the first ladder of your spiritual life. At ang mensahe sabi ni Peter sa 2 Peter chapter 3, ito ang hamon niya sa atin ng mga anak ng Diyos. 2 Peter chapter number 3, verse number 8 to the last verse. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Grow in grace. That's right. Hindi na dahil ligtas ka na, hindi na tumanggap ka na sa Panginoon, that's all. Kailangan magtubo ka dahil mamaya may aakyatin ka na naman sa isang ladder. Paano kung mahina ka? Paano kung hindi ka nagtubo bilang mananampalataya? Paano kung wala ka nag-mature? Paano mo sa kahon? Paano mo akyatin ang pangalawang ladder? Are you with me? Amen. Napakalungkot, maraming mga ligtas lang hanggang sa sonship lang. Wala na ibang goal sa buhay. Hanggang dyan lang tayo. Christian life does not end in salvation. Amen. Christian life, hindi ito naghinto. Doon lamang tayo nakakilala at anak na tayo ng Panginoon. There are so much more na dapat natin tungkarin, na dapat natin abutin. Sumipulit joy the Christian life. Amen. Hindi na hanggang dyan lang tayo. Maraming mga tumatanggap sa Panginoon, hanggang dyan lang sila. Walang church, walang simba, walang doctrinal study, hanggang dyan lang. Ligtas lang. Hindi ganyan ang dapat goal ng ating buhay, mga kapatid. Amen. Amen. Mayroon ba sa inyo na nag-aral hanggang kinder lang kayo?
satisfied na kayo hanggang kinder lang? Walang isa sa atin na normal ang panguna-una na magmanatili tayo sa kinder. Pagkawa ng kinder, gusto natin magiging grade 1. Pagkawa ng grade 1, gusto natin mag-ato ng grade 2. Pagkawa ng grade 2, gusto natin mag-ato ng grade 3. So on and so forth, until mag-graduate tayo. What about in Christian life? Do you have a desire to climb up to these ladders? Dahil ito ang mga tinatawag na sign of spiritual growth. Balik sa ating teksto, 2 Timothy 2. So the first ladder is the ladder of sonship. Look at verse number 2. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. So pangalawa, pagkatapos na ikaw ay nandyan na sa unang baitang, naging anak ka na ng Panginoon by faith, at kailangan aakyat ka. Kailangan maroon ka ng stamina to climb to the second ladder. Anong sabi ni Pablo sa kanyang sulat? Ang sabi niya, are the things which thou hast heard of me among many witnesses, ang mga doktrina na nakakinggan ni Timothy sa kanya. Sabi niya, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. The second ladder that we must climb up is the ladder of servantship. Amen. Amen? Amen. The ladder of servantship. Hindi lang naligtas ka, kailangan matuto kang maglingkod sa nagligtas sa iyo. Amen. Amen. Ikaw may pribilehiyo na anak na ng Panginoon at palangit ka na. Kundi purihin mo, paglingkuran mo, bigyan mo ng kalwalatian ang Diyos na nagligtas sa iyo. Amen. Na namatay doon sa Diyos para naman bayaran ang kasalanan mo. At therefore, anak ka na niya, umakyat ka sa pangalawang ladder para paglingkuran ang Diyos na nagligtas sa iyo. Amen. Servantship. Kailangan maging alagad tayo ng Diyos. Marami sa mga believers na ayaw ito. Wala ba mo kay Balo na pag ikaw ay servant ka nun, magiging ruler ka o niya? Amen. Gusto na natin kaagad maging supervisor, maging boss. John, amen. Pero sundian ka mo matod pa sa balang kasgatan, agi sa tanang servantship. Amen. Bago lang promote sa Ginoo niya doon sa Amen. Amen. He that is one to be chiefest among you shall be servant to all, sabi ni Jesus Christ. Amen. May mga disciples one time na nagduol sa kanya, nagpalapit sa kanya at sinabi, I'm just giving you the story of the account in the Gospel of Matthew, Mark, and Luke. Ang sabi nila, Lord, pwede ba na pagdating doon sa langit, pag nagkaupo na kami sa iyong lamisa, nandun ako sa kaliwa at siya naman sa kanan. Tinulungan pa sila ng kanang nanay, yes Lord, pwede ba na ilagay mo sa kanan ang anak ko at ang isa sa kaliwa? Ano ang sagot ng Panginoon? He that is longing or desiring to be the chiefest of you must be the servant of all. Why? Jesus explained, sabi niya, even the Son of Man, he was referring to himself, even the Son of Man came not to be ministered unto, but he came to give his life for the redemption or the salvation of men. Amen. Hindi na parito ang Panginoon para hindi itaas na parito siya para magtingkod, tularan natin si Jesus Christ sa kanyang servantship. Paglilingkod ngayon, promotion manaya. Amen. Saan ka nakapunta ng isang kumpanya na nag-apply ka, gusto mo na kagad manager ka. Unless you're applying for a manager. Pero lahat ay dumaraan ka sa isang mababa na posisyon. Kailangan ka na